welcome na natin on the line. Ito na po si Attorney Salvador Bogs Pilingon, Division Information Officer ng DepEd Camarines Sur. Magandang umaga po, Attorney Bogs. Welcome pong muli sa aming programa. Bati muna kayo, Attorney, sa mga viewers, listeners po natin. Maraming salamat, Bubuk. Yes, and of course, sa lahat ng ating tagapakinig dyan sa Bombo Radio. Okay. Thank you very much, Attorney. At napaunlakan niyo po kami sa ganitong panayam, bagamat po kayo ay busy sa ganitong mga pagkakataon. Pero ito anyway, Attorney, pag-usapan po natin, una sa lahat, yung about sa school-based deworming program po natin. Kumusta po ito, Attorney, sa ating division ngayon? Ano ba yung pangkalahatang target at kahandaan po ng DepEd Camsur para sa pagpapatupad po ng school-based deworming program ngayong taon? Attorney Bogs. Actually, ang deworming program naman talaga sa DepEd ay pang nasa health natin at ang ating pong mga nasa school na mga bata na karaniwan nag-undergo ng deworming ay yun lang pong mga bata na meron pong authorization or yung binigyan ng parental consent ng kanilang mga magulang dahil alam naman po natin na undergo na ng deworming o di kaya naman ay meron siyang mga escape na hindi dapat. Kaya kinakailangan talaga, Bubukir, na yung pwede lang na i-deworm sa school na mag-aaral ay yung merong parental consent na ibinigay yung mga magulang. Opo, yun. Speaking of parental consent, Attorney Bogs, gaano ba kahalaga, Attorney, ang pagkakaroon ng parental consent? At ano ang ginagawang hakbang ng division kapag may mga magulang na nag-aalinlangan sa pagpapurga ng kanilang anak? At pag walang parental consent, Attorney, papayagan ba natin yun, Attorney, na i-deworm, Attorney Bogs? Parental consent kasi ang nagbibigay ng signal sa ating pong mga guro na nasa loob na paaralan na inaalaw ng magulang ang kanilang mga anak na mabigyan ng pampurga. Kasi kung wala noon, hindi po pwede na bigyan ng pampurga ang bata. Ang nakakaalam pa rin kasi Bombokier na kahandaan kung yung bata talaga ay pwedeng i-deworm. Kasi baka kung walang parental consent, yung bata pala ay kaka-deworm pa lang. So, o di kaya naman yung bata pala ay merong karamdaman. Pero kung merong parental consent, alam ng magulang kung ano at bakit bibigyan ng ganoon ang kanilang anak. So alam din nila kung paano at kailan pwede yan bigyan. Kaya po mahalaga na magkaroon talaga ng parental consent at hindi po pwedeng pabigyan ng guro ng anumang pamukha ang bata na wala noon. Kaya yun po ang talagang direktiba sa ating mga paaralan na may dalang parental consent at mga bata na nagugusto yung mga magulang nila o kahit yung guardian nila na mapurga yung kanilang mga anak. Okay po, yun. Napaka-importante pala talaga ng parental consent, Attorney. Pero paano kayo, Attorney, nakikipagtulungan sa DepEd Camsur sa mga rural health units o local health boards para matiyak talagang ligtas at maayos yung pamamahagi po ng gamot dito sa pagdideworm sa mga paaralan, Attorney? Oo, dapat may regular visit din kasi yan, Bombokier, at saka meron naman tayong mga nurse na assigned sa bawat district o sa mga munisipyo natin. Meron din po meron tayong tinatawag na school health na kung saan sila ang nag-iikot, Bombokier, sa mga papuntong paaralan natin at sila ang nagsasabi ng mga schedule at yung kalagayan ng mga mag-aaral. At yun din po ang kino-coordinate natin sa ating pong rural health unit at sa pagbibigay po ng mga katulad ng pagdideworm. So mahalaga po na monitor talaga at merong kaukulang record yung mga bata na kinikip para po talaga ma-track natin kung kailan at kung sino ang nagbibigay sa kanila nitong mga pamurgang ito o itong deworming pill na ito. At yun po ang nagbibigay ng signal din sa mga guro na maayos at hindi komplikado yung kalagayan ng bata. Kaya tinitiyak natin na sa pamamagitan ng maayos na koordinasyon na mapaaralan po natin, talagang maibibigay yung deworming doon lang po sa dapat bigyan nito. Ano ang protocols, Attorney, o pamamaraan naman ng DepEd sakali pong magkaroon ng mga adverse effects o hindi magandang reaksyon
ang isang mag-aral pagkatapos uminom ng gamot, attorney? Kaya mahalaga nga yan, Bumbukir, na nandyan talaga yung ating mga local health authorities, yung mga nurses natin, pag mag-undergo niyan at dapat ay properly binibigyan sila ng orientation at kung ano man yung mga adverse effect, dapat ay reported kaagad kasi minsan may mga bata talaga na pwedeng may allergic reaction sa anumang tinitrate ng katawan. So, importante po talaga na alerted. Kaya kung sakaling may mga pangyayaring ganoon, dapat naka-report ka agad. And batay nga sa ating pong mga panuntunan, lalo sa DepEd, dito sa Camarines Sur, dapat naka-schedule yung deworming. Kaya sa panahon na naka-schedule, nandyan po yung mga health officer natin, sila po ang mag-undergo, doon tutulungan lang ng guro para doon sa listahan ng mga bata, ng mga mag-aaral ng classroom for example, and then yung talagang mag-undergo pa rin yung ating mga medical practitioner. Kaya po, yun yung pinaka-protocol para makita nila just in case na merong adverse effect doon sa katawan ng bata ay ma-report po talaga kagad. So dapat nandoon. And ini-schedule naman talaga sa Bumbukir, kaya pinapadala yung mga parental consent sa panahon ng schedule. At kung sa panahon na yan, yung bata ay walang dala na parental consent or guardian na nagpirma doon, hindi po pwedeng mag-administer para doon sa bata na yun at painumin ng deworming. Okay po, iyon. And bukod, attorney, sa mismong pagpapainom ng gamot dito sa pag-deworm, paano ba, attorney, isinusulong naman ng DepEd yung wash o yung water, sanitation, and hygiene education para maiwasan ang muling pagkakaroon ng mga bulate ng mga bata, Attorney Bogs? Ay oo, mahalaga talaga yan, Bumbukir, na yung tinatawag nating prevention is better than cure. So meron tayong mga wash facilities dapat sa paaralan na kung saan ay may minimum at least na 10 mga faucet sa labas ng mga classrooms at meron din dapat yun ng mga sabon at like disinfectant, alcohol, upang sa ganun, yung mga bata, every time na sila kumain o kaya minsan nag-garden, dapat po talaga bago sila bumalik ay malinis yung kanilang mga kamay at i-orient talaga na para pagkakain, bago subo, malinis yung kanilang kamay naghuhugas. So meron naman Bumbukir yung mga schools natin ng wash facilities yung tinatawag at yun ang ating campaign naman to prevent further itong pagdami ng mga helminthes, ng worms sa ating pong mga estudyante.